atong kinabuhi, sa atong inisipang kinabuhi, mahimong na rin tapos na alam sa kakarni sa atong Ginoo. Usa sa mensahe utong leksyon ay pulong nga makapatando o makapalasay nato na nagpasanay ang Ginoo nga mukan ninyo sa tanang adlaw hangtod sa pagkahingkit sa Panginoon. Usa mga igsoon kilala mga gustones gisultian namin bisan alam na nato karon na sa pagpuli sa Ginoo ubanan pa niya hangtod sa katapusan sa panahon. Nasalamat sa Ginoo sa iglesia nga nagpuli sa aral na balikan sa Ginoo. Ang iglesia ng kanilang mga igsoon o bato ang iglesia na naglaban sa pulong sa Ginoo sa paggamay ng Ginoo. Kung sa inyo siya ay come quickly. Kunya ang bisbal si Juan, come Lord Jesus. Sa kanong mga igsoon, kung may muna Ginoo ay come quickly. Ang ato ng bisbal, sama sa respas ng mga igsoon. Nga Ginoo, balik na. Mga igsoon na maabot na sa pagbalik sa Ginoo. Nasalamat ang panahon sa misteryo. Ginoo ang Ginoo na muna na itong mga igsoon. Ang tumatod sa kingkutan sa panahon. Sa tayo ko na ito ang Ginoo, alam sa tubahin. Kulong ni makadasay ng putangan, na nasa kayo ni Ginoo. Kumahan sa akong naugman na pagtulong ng igsoon. Kaya kining naugman na pagtulong, pagpapatulog ba sa matutang piling kita. Ang pagtulong sa Ginoo ng mga igsoon, hindi na ito nakita sa akong pisikal ng mata. Kung tayo mapasa ng pisikal kasi, may magbukas na ito, makakita ba sa pagpapatulong sa Ginoo. Sa salamat ang Ginoo, mag-uban ako ang tawag sa kingkitan sa panahon. Dahil nyo, naranin ko sa recent school, nga may nakapatandog na kumain ng soon. Sa being faithful in service, huwag ang utang. Being faithful in service, ayun, the Lord's commission on His gift. Kita, mga ulipon kami sa mga. Mga ulipon, sa Matthew 24, mga ulipon ta. Sa Matthew 25, kitagaan ta, kasang so. Sa Matthew 25, na-Pacific, ingon siya, iingnan na niya sa iyang household, nga ingon mga ulipon, kinalabinan na nga, give them good, at agad na silang pagkaon. Wala, pasunod sa igsoon, ingon na ulipon, mapagit ng pagkaon in a proper time. Kung saan mo ang proper time? How they are on a meeting na igsoon? Once matambong ka towards table meeting, tanang meeting sa iglesia, ang charge sa Ginoo, ingon nga ulit punta, give them food. Dahil ka na Ginoo, sobrang food, mao din si Kristo na nahingkay, na yung Espiritu taghatag o kinabuhi na nasa atong Espiritu. Ang gikinahanglan nato, aron maka-give them food, kinalatan, magkuki, muduol sa puno, ganing ulit, to pray, and to use the word. Dahil ka na Ginoo, ili ko naman natastigong, ang atong dala, kape o duna. Katong ato na kibawaan kani. Muna, dahil ko na Ginoo. Every time we come to the meeting, give him food. Dahil ko na Ginoo. Every good one. Receiving the end of the week, salvation of the soul. So, kanina say, dako kay katabang na itong igsoon sa atong iglesihanong kinabuhi ng igsoon. Salamat sa Ginoo nga isan sa Mateo, mawanan na sa kalag, muli ni magdumili sa atong pagulingin ng igsoon. Ngayon sa Mateo 16:24 na Ginoo nasulti sa matinunan nga ay itong lingkod mo na ito, lumili sa iyong galingon, basta sa cross, kung sunod ka na itong igsoon. Salamat nga, unanan din na ito, una, lumilihan ang itong pagalingon ng igsoon. Ngunit magwala sa itong kalagnong kinabuhi. Ang kalagnong kinabuhi, ngunit itong tawahan ng kinabuhi ng igsoon. At kinanong ninyo panahon na, lumilihan na ito, tunod na ito sa Ginoo ng igsoon. Salamat sa Ginoo mula sa Mateo 10:24
salamat sa Ginoo mga igsoon, nga atong Kristiyanong kinabuhi, nagsugod ni sa atong pagkadugo. Ang pagkadugo mga igsoon, nakapatong taong pagtuo. Diya sa pagtuo na to, napatunan na to si Kristo, ginawat na to si Kristo, ingon nga atong kinabuhi. Yan ang mga igsoon na nahimo siyang atong kinabuhi. Anang-anang niyang ipadayag ang iyang misteryo diri nato. Kunya bisan pa ang misteryo na sulod sa iyang kasing-kasing, iyang ipadayag diri nato. Kunya ang tumuha sa iyang kasing-kasing mga igsoon, na mahuday papadayag siya sa iyang iniling katawan na mahimong iya ang walay katapusang pagpadayag. Kunya ang makabuhat na rin mga igsoon, kita na nasa mahimuli mga igsoon, unang ginasig ng tanan mga igsoon, nga kinahanglan na ita magbayad o bilin. Kunya ang pagbayad o bilin mga igsoon, muna dako-dako mabuhat. Kaya kinahanglan na nato iginayan nato paglingon. Ingon sa Luke 9:23, if anyone wants to follow me, let them deny himself and take up his cross daily. Kada adlaw yun mga igsoon, unang kinahanglan gid ka magpabansay. Salamat sa Ginoo mga igsoon, ang kaning mga butanga muna makabuhat, magdinay sa paglingon, mo din makabuhat na mahimot ang open vessels dito sa Ginoo. Ang mahimot ang bukas sa Ginoo aron makakita ta sa ato ang tahas. Ang tahas nato mga igsoon karon mao ang pagpakaon sa tanang bahin sa household of God. Maraming salamat sa Ginoo mga igsoon. Ang disipline ang pagpakaon. Amen. Nga kanunay gilog ng example ang asawa ni Lot. Tungod kay ang asawa ni Lot, usa sa mga paligingnan nga siya wag siya nagtuyog sa paggawas sa mga paghukom. Mga igsoon, nakakita ba nga sa katugiptan nga kung magsige na bilini-lini karon sa kalibutan, sige pangita sa wala, apan siro na gyapon, hangtod ka dili kita may manaw. Pero pag namin kinahanglan na mahimutang manaw, mao magbayad og bilin. Mao ang pagpangita sa kabuton sa Dios o pagtinguha o pagpahimulos sa iyang pagsakap aron mahimutang manaw, aron dili ka masama sa asawa ni Lot mga igsoon. Unya, dili ko ta mamuha, dili ko ta manghilabot, dili ko ta maghatag og mga daghang mga kagubot diha sa Libales Ginoo, kay ang Ginoo siyang Diyos karinaw. So salamat sa Ginoo makita ni mga pagkaysay nga diha si Iglesia kaigsoon karon makita na ang tinaw og doon na kay doon na wa ko mangandam nga mahimutang modogon o pagdaog mga igsoon. So sa tupana karon una nga matatusa pagtinguha nga mahimong manaw magpabilin ka sa pagkausa o enjoyment sa Ginoo sa atong mga adlaw sa atong pagkinabuhi kaniya. Hallelujah! Ana to yung sumba, naanay ta karon sa katapusan nga panahon. Katapusan panahon sa kalibutanon kasaysayan, katapusan panahon sa iglesyanong kasaysayan, ug katapusan panahon sa pagpahiguli sa Ginoo nga igsoon. Usa daw ang kanang pagbuhaton karon, ana ko igsoon, mahimo ta tang tawo nga magmatukawon ug tawo nga nagandam sa panahon karon. Kaya ang panahon karon kay ana sa katapusan panahon. Usa ang atong pagpangandam, atong pagkamatinukawon, anang kini sa pagbalik sa Ginoo nga igsoon. Kasama ta taning kuan ba? Kaning lima ka dalagang ulay nga makalamon. Nga dilang igo nga nagsiga ang ilang lampara, dili ato lang po sila extra oil. Doon na sila extra lana, aron sa pagbalik sila ng alon, andam na sila. Hindi na sila magkarak-karak na upagkita og lana. Sa pamaagi sa atong iglesyano kinabuhi, inaana sa udang mga igsoon. Ilang igo nga nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo, ilang igo nga ang Espiritu sa Ginoo nausa sa atong espiritu, ilang igo nga nakadawat sa kinabuhi sa okay na. Dili na kinahanglan kita dugang panahon nga spend time ta sa Ginoo nga igsoon. Nga kinahanglan kita extra lana. Nya kaning extra lana mo din pagpakulong sa Ginoo nga igsoon. Kaning pagkuha
mahimulos ito. At pagkamatintaan mo sa pangalaga, una, magkapagawang ka sa mga balaan sa paggamot sa gusto mo. Dan ikaduha, dito ka magdagmal, manaway, o magpasakit sa atong isig ka ulimon. Dan ikatulo, di na ito ilubong ang atong talanton sa yuta. Ang atong talanton, ang atong kahimuan sa pangalagan sa Ginoo. Ang kalibutan, ang yuta mo ang kalibutan. Kung sabihin na ito nato kuno, ilubong ang atong kahimuan niya sa Ginoo, diha sa kalibutan ng nagsunod. Ikaw ba, di ba makigugoy-hugoy, makiguban-uban sa mga pahubog sa kalibutan. Yung mga na yung mahunap sa tagtagan sa bulabon sa Ginoo. Kung ato ning buhaton, siguro yun na maandang ka sa pagbalik sa Ginoo. Ginoo nahimutan sa tanan alang sa iyang kaugalingon. Ang si Ginoo siya kaloy ay tubusta niya nakagungka sa pamilyo na anak ng pag-usap naata sa Kristiyanong kinabuhi karon. Napunta sa pahili sa Ginoo kumikat sa iyang kaloy. Niya sa pagsangkap sa pahili sa Ginoo sa ministry ipakita nato nga panahon na to ang una mga igsoon. Revelation chapter 13 verse 7 matapos din ang kapanahonan ng mga igsoon. O niya sa dili ka matapos kinahanglan ang atong pagkinabuhi. Si Kristohanong kinabuhi o Mesihanong kinabuhi is in view of His coming, is in view sa iyang pagbalik kay mga igsoon. Niya kinahanglan ta magtukaw kay una Ginoo hapit nadayag na ang mga ilanan. Ikaduha, bubalik ang Ginoo aron pagkuha o paglalim sa mga naandam na alang-aron na himong iyang mga saon mga igsoon. So aron kaapil ka sa iyang paglalim kinahanglan ta magsinatig sa pag-lusing sa pagwala sa kalab o pagdumili sa kalab mga igsoon. Then ikatulo, kinahanglan ta kaya mo ta mag-faithful po ta sa service mga igsoon. Then sa John 3:16 o sa Ephesians 2:8 na luwas na kawalay bayad, kadawata sa kinabuhi kawalay bayad. Pinaagi ra sa pagtuo. Apan sa Matthew, doon na Matthew 24:25, kinahanglan ta magtukaw o matinunganon sa pagkalaga aron ta maandam alang sa iyang pagbalik. Bubalik yun ang Ginoo. O klaro din kayo sa kapamulong na we are near in the end. So this age would be consummated. Muna sa Second Chronicles, 1 Chronicles 12:32 din siya na sa anak sa kagisakan na ay mga tao nga nakasabot sa kapanahonan. Aron makabalo sila kung sa buhaton sa Israel. So inanong ta atong hanon mga igsoon. Atong hanon ta karon nga tanan atong buhaton gikan sa atong sulod aduna tay lalong mapagbati nga alang ni sa pagbalik sa Ginoo. Nganong hindi ko mapualang sa pagbalik sa Ginoo. Nganong ang trabaho mapualang sa pagbalik sa Ginoo. Muna it requires us to become a wise virgins. Mahimo tang watchful mga igsoon. Sa watchfulness, giingon ko diri nga we need to pay a price. Sa Revelation, we need to pay such a price mga igsoon. Na adawat na kinahanglan dili lang ingon nga masudan na nato espiritu kundi ma-complete sad ang atong extra mo na atong soul na masudlan siya oy. Then it requires losing our soul life. Kani mga igsoon ganahan na karon dagat ang ganahan may tabo gusto ko may mag-PhD unsa gusto ko may nila then we lose it for the sake of the Lord's coming. Mo na din mo na makapahimo na din nato kamahimutang mga matinuhanon na ulipon. All of us is a slave. All of us is a member mga igsoon. So we need to remember our place. Na makabalo ta asa ta dapat mga igsoon. Then kung inani atong pagkinabuhi, ang atong pag-ampo mausog sa yun. Muna karon mga igsoon sa akong kasinatian, I pray to the Lord, Lord, produce the overcomers in this age. Dili mi mosugod Ginoo nga sa among iglesia walay mulugwa nga mga overcomers. Praise the Lord. Bukas ta na sudanan mga igsoon. Una na bahin, salamat sa Ginoo nga nabuhi ka sa lakong misteryo. Ni si Kristo ang iglesia mga igsoon. Ang misteryo mga igsoon mabuhi ta adlaw-adlaw ilalom sa dakong misteryo. Kay ang Diyos, ang misteryo sa Diyos mga igsoon ato lang mahimalugan pinaagi sa atong pagtuo mga igsoon. Muna kinahanglan si Kristo yung tutukan. Kasi si Kristo na yun ang mag-ahigit sa itong mga pagturo mga igsoon. Mubarog ta,
ang inyong Ginoo. Kaya kita sa atong kaugalingon, dili ta matukawon o makapagandang ba. Ang buktong paagi, magpapuno ta sa Espiritu Santo. Pinaagi sa pagbasa, ampo sa pulong. Kanya gisultian ta sa sambingay sa pagkamatukawon. Sa napulong kaulay, mga basa nato sa Mateo 25:1. Kita tanan mga Kristohanon, mga sister, mga brother, mga batanon, mga tigulang, mga ulay ta. Tigulang, mga tigulang. Mga ulay ta mga igsoon, kita ang mga ulay na nanggula sa kalibutan aron musugat sa Ginoo. Dili ni kalabot sa atong mga buhat, dili kalabot sa atong pagkalagad, kundi kalabot ni sa kinabuhi ng igsoon. Giron din mga igsoon nga ang napulog ang mga ulay, ang 5 buwang, ang 5 malamon. Katong mga buwang, doon na lang sila ilana sa ilang sugat, pero walay lana sa ilang mga sugaran. Sa Proverbio 20:27, ang atong espiritu suga sa Ginoo. Unya sa Roma 9, ang atong kita gibuhat sa Dios nga mga sudlaran. Aron kasudlan sa Dios ng igsoon. Amen. Musa giinanta nga magtukaw o mangandam. Unya usa kailangan mga igsoon, usa kailangan nga katapusan sa kapanahonan o sa ikadua pagbalik sa Ginoo ang sobrang pagtigong ug bandi. Ingon ako ayon ng Santiago 5:3, nagtigong ug bandi sa katapusan ng mga adlaw. Isang ganis sa katapusan ng mga adlaw tigong. So in this second coming my soul, we need only to be faithful in our service and we need to be possible in our living. And beside that, dapat tayo magkinabuhit diya sa realidad sa lawas ng soul. Sa mensahe 6, nag-iingon niya nga ang realidad sa lawas ni Kristo ay kinabugang ang sa iyang pamilya ng soul. Then, sa gipamulong ni Brad Minorochi, gihatagan niya o kabunan to ni pagkakita nato may soul o kaning pag-enter nato sa lawas sa Ginoo. Then gihatagan niya, your friends, kaning mga bukalas na John chapter 3 verse 3 and 5 may soul. Then giingon niya diri nga unless one is born anew, he cannot see the kingdom of God. Then sa verse 5 of my soul, unless one is born of the water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ang ato rin pagkakita my soul, mao po dahil magdala nato nga makasulod ta sa gingharian sa Diyos, diya Diyos sa realidad sa lawas ni Kristo my soul. Nag-ingon niya diri nga, seeing is to have knowledge. Then entering is to have experience of what we see my soul. Kung natin pagkakita, surely natin tayo knowledge or pagkahibalo ng soul. Then kani mabuta nga, kani atong nakita, ano yung magdala nato na makasulod yun ta, aning realidad sa lawas ni Kristo may soul. Ingon niya diri nga, seeing is the entrance for us to enter into the realm of the reality of the body of Christ. Then naman yung tuman concerning living the reality of the body of Christ may soul. Ipamulong ni siya sa elders and deacons dito sa Kalamba. Dahil 5 ka prinsipyo may soul para makinabuhi ta aning realidad sa lawas ni Kristo. Una, nagyapon tayo pagkakita na may soul. First, we need to see the body. Second, know the body, care the body, honor the body, and know what is the best for the body may soul. Sa kabubutan po, kapag ang tao, kinsa ka ba makatubag-tubag sa Diyos? Salamat sa Ginoo mga igsoon, kitang tanan ug libon ta mga igsoon. Ang mga igsoon sa kapitulo 25 sa Mateo, ay tulo ka libon niya taga 5, 2, 1. Walay problema sa kadawat ug 5 mga igsoon sa duha. Mga igsoon, ingnan sila nga ang atong Ginoo sama sa ing-abroad mga igsoon. Pagbalik niya mga igsoon, ingnan ang duha ka libon yung kadawat ug 5 ug 2 mga igsoon. Maayong pagkabuhat. Maayong pagkabuhat kinakaganan siya yung akong gihatag. Yung mga igsoon karon
Kung dili kita magpatinumanon mga igsoon, maadto kita sa kangintinan mga igsoon. Ang pagkahimo mananaog na ito mga igsoon, dili mahimo sa usa ka gabi mga igsoon. Pinaagi na sa inadlaw na itong paginabuhi mga igsoon. Masalamat sa Ginoo, isa ko na dasig mga igsoon na magmatukaw kita sa pagbalik sa Ginoo mga igsoon. Dahil ko Ginoo. Salamat kayo tukaw na paandam malaman sa Ginoo alang sa kaduha niya kami. Salamat sa Ginoo Panginoon na sulti na to ang pulong ng tukaw Panginoon. Kaya ulit sa matalo sa katasa bawat sa Panginoon. Mga kiparihan kiri sa kaduha kapagani sa Ginoo. Ano na dali diana ang tinuunahin ko yun na yung Espiritu ang ikaduha Panginoon alang sa pagganti sa mga mananaog aron mahabog sa Ginoo mahimong tao nga nagtukaw nagkaroon na ang hiniya pagkandam ang mga sabon tulad na marami sa dili ko ang kasakitan. Muna ito makandil ng igsoon na ang pag-ani sa Ginoo nagtukaw ka niya aron maandam ang pagkasunod ng igsoon. Salamat sa Ginoo na naglasing siya na ang panahon mubo na igsoon buo na ang panahon magtuon ta sa tanang sa India magsusi ang sitwasyon sa kalibutan karon. Nasayon ta, buo na kayo ang ilang pagkakanya sa Ginoo. Tungod kay nagkayabo ang Ginoo kay Sion, usap ka kinahan maganda ng Sion. Amen. Natumay kay Sion, salamat sa Ginoo. Kay dasig ang Ginoo, nga punta maanda sa tanang panahon. Dili lang sa pagbalik sa Ginoo, lamirang din sa pagkamatayon. Wala kang masayo, kung saan laro, ang Ginoo may Sion. Amen. Ani Mateo 24, hindi tayo. Nag-amin ko sa Panginoon ko sa televisyon na hindi yung tinigil sa pagkausan. Hindi man yung sa gawa sa panimalay sa Diyos. Ang pagpuyo sa pagkausan, diyan yung sa panimalay sa Diyos. Amen? Amen. Diyan sa panimalay sa Diyos, ramang pag-ibang gutom. Nag-ibang gutom. Kaya ayaw dali, kaya sa panimalay sa Diyos, may mga isuon na matinun-anon sa pagkaragan sa pagpakaon sa mga isuon. Ito tamang ito. Ang Ginoo, sa dito sa Pikas ng Play, Ginoo sa mga tao, siya mga tao, Ginoo, kung sa mga itubog dili. Iyon ang Ginoo, insulot-sulot na ako, kaya nag-usog na ako. Kanang pagkasulti na ako lahat. Pero wala sila mapandol. Wala sila masulog. Kaya nag-usog sila. Kaya so, kining gutom, muna ka, nagkaroon kayo sa mamunan, wala, umububog, nagpatuya, nasa kapaya sa kalimutan, kaya mga gutom mga ison, o sa kinala kini sa mga ison na matinun-alon niyo sa pagpangalaga, sa pagpagawin sa mga gutom. Hallelujah! Mga ison, ganang gutom mo rin ito ka, naghanap ang gutom, kanya na mga pagkaon, pero busog, huwag yan ito. Namos na ang earthly ministry, huwag yun yung kalimti pag-hatag, huwag kasambingay. Kalabot sa ulog ka ulay, lumibende, kalabot sa ulog ka ulikon ng ihatagan niya ng hatagan ko. So, kalabot sa mga ulay, isutan din silang tanang ng matay. Ang problema din ay kung mamatay ka, kung mamatay na ugaling ka, nabuno ka kasalanan ng reserva. Kung may lana pagkatang reserva. Kaya kung mamatay ka, kanya may lana ng reserva, di kita pampay na musulod sa kalipay sa atong nagalon.
Busa siguro na ko karon mga igsoon, ari pagdasi, usabon ko ani na challenge nga kinahanglan na usikan ang panahon karon mao panahon na magtidog aglan ng reserba para kung mabot nga nato ang kamatayon ini pamanhaw makasugat na sa atong Ginoo. Dayon kalabot sa tulo ka ulipon, generally kitang tanan mga ulipon. Amen. Unya kitang tanan gitagaan og mga talanton. Di kita tiga wala tinggalin ta sa lima, wa tinggalin ta sa duha, pero labing siguro na ano tayo usa. Lagi tayo usa. Kinsa may pinuno niya mawa mo talanton. Nawala. Na amen. Ang problema dinhi aking pagdasig ani kinahanglan atong inegosyo ang talanton nga atong nadapat. Kaya pag ingon na ano man yung deposito sa bangko, aron pagbalik na kung naa akong tubo na makuha. Di ang bangko niya, o money changer niya, kanang mga new ones, kanang mga backsliding ones, kung ato nang iadto rin ato paamit ang talanton nga nila, pagbalik sa Ginoo, naali tayo ng service. Pero kung wala, ang nabulo ka ulay, ang mga nabubuang inangat, pahawa mo mga udautan. Pero ang wala, magnegosyo sa iyong talanton, gapusa ang kasukan ng udautan na ulit. Tada yung mga ulay at ubangan sa Ginoo nga igsoon. Sa babae ulay, kinahanglan na dili lang sa atong espiritu, kundi nagpalit ulana ang matag-adlaw aron na i-reserva pabalik sa Ginoo nga igsoon. Nga sa Mensahe 4, ingon nga sa Mateo 24, ang ulipon nga gipiyalan diha sa panimalay sa Ginoo, kinahanglan na kabalo upakaon sunod diha sa panimalay sa husto nga panahon nga igsoon. Yang ginasip ta nga kita ay ingon nga mga piniyalan, kinahanglan dili pud muingon sa klaseng-klaseng nga dugay pa balik ang atong galon. Kay mo rin hinungdan nga maka-higugma nato sa kalibutan na igsoon. Dili kita maunang sa atong ising kaulipon o mumistret sa mga manuto mga igsoon. Warning din ako mga igsoon, kundi ang atong pag-alaga ay pag-alaga sumala sa komisyon na ihatag sa Ginoo nga mapakaon sa panimalay sa Diyos sa gusto ng panahon ng igsoon. Kinahanglan maghalo ta, magkanla mo ta nga atong ikapakaon, pangaon, paniugto o panihapon sa atong mga igsoon. Dili, ingon sa atong igsoon kanina, dili lang daw mapapalit o kupay o lunang atong ipakaon sa atong panimalay, kundi atong ipahaguan ang atong ipakaon diha sa panimalay sa Ginoo nga igsoon. Kabalo ta mapakaon kung sige kinahanglan sa mga diabetikon, kabalo ta mapakaon kung sige kinahanglan sa mga high blood, kabalo ta mapakaon kung sige kinahanglan anang sakitan mga igsoon. Kung kaya sa iglesia ay daghang mga sakit, so kinahanglan kabalo ta mapakaon kung sige kinahanglan sa atong mga igsoon. Inisip ko mga ulit kung kinahanglan ng atong negosyo ang talanton magihatag sa Ginoo mga igsoon. So dili ta maingon nga dito kabalo mamulong, kung ingon nga dito kabalo istorya sa tulong sa Ginoo yang ilasin ta. Bisan daw tong gospel track na rainbow, colored, blue, black, orange, ang gospel track sa ato ay ipang-sabwa ihatag sa mga linggo ng pamilya. Kristiyanong kinabuhi, atong Kristiyanong kinabuhi, ay napong kalabutan sa paghimpit sa panahon pagbalik sa Ginoo nga igsoon. Munang tinguwas sa sikasig sa Diyos karong panahon na atong Kristiyanong kinabuhi, ang ato ang Kristiyanong kinabuhi nga mahimpit yung gusto. Para makabaton ng Diyos, iglesia doon ay inner sensation pa igsoon. Doon ay pagbalik, nagtinguha yun nga ubalik din atong Ginoo nga igsoon. Salamat sa Ginoo nga igsoon. So ang tinguha sa Ginoo nga ang tanang mga katawan mga igsoon, nga makita kinani nga pananaw. Nga atong napagawto nga igsoon na doon tay kahaya, nga makita ang pananawon, kabahin sa iyong pagbalik mga igsoon. Kaya kung wala tay kahaya mga igsoon, dili kita. Kasi dili unta matakapan ang atong mga mata. Now ani mga iliggon nga butang sa kalibutan. Iya mga ihanan mga igsoon mabalik na atong Ginoo nga amon sa mabalik sa atong tropikal nga bahin sa Mateo 18:8 nga daghang niya mga pagtutuo nga mawala na ang pagtuo sa Ginoo. Mabugnaw na ang Mateo 24:12 mga igsoon, mabugnaw na ang atong gugma diha sa Ginoo. Diya sa Santiago 5:3 mga igsoon, dapat na niya mga magtutuo, magtigong na, magdagang mga bahagi ng kalibutan. Kaya walay kasaysayan sa tao, nga ingon niini,
magnegosyo ka, malabo ka. Wala mga tao ni panahon ng mga igsoon, magbalay, magbayad ng sakinan, magbinyuay, magdananay. Mga igsoon, mabaguhan ang mga tao ni mga igsoon. Muna malipat, mahimong-limkag nila ni ang kahimutan sa kalibutan mga igsoon. Kung mahitabo mga igsoon panahon karon, magampo na sa Ginoo nga dili mo tabalitagan ani mga igsoon. No? Kay delikado kayo balitagan ani mga igsoon. No, katong pagkampo nga punta magpumili sa kagustuhan, pikuha sa akong kalan mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Pinahanglan ikaw mandam, maandam ta, mahimong ihan mo sa karon nga namin mga igsoon. Dahil ang Ginoo mga igsoon nga diha sa dako kasakitan, ipakita nila mabunay tuyo ang mga direksyon ng gigikanan. Ang Diyos, si Antikristo o si Satanas, ang Diyos mo yung pananaw, kahit kung magkakalagpan sa yuta, aron ng mga tao, mapasidada, kung mag-inosor, magbalik sa Diyos. Yan, si Satanas, si Antikristo, muna ito, ikalima na Caesar, na si Nero, ang ikapito na Caesar, nasundan sa Espiritu ni Caesar Nero na ikalima, umahintong ikawalo, umahintong isang bamis na tao, kamuna yung sakit sa mga katawhan, sa mga liyo, sa mga Kristiyano, ganyan din. Yung tayo kung sila magkakulang ko rin si Satanas at si Antikristo. Muna lang, pinagdan ikaw mga isa kung makapagandam na ang karoon, aron malapit ka sa di mamaw ng panahon na. Pinagdan na mamandam, kayo, ang pagpangandam kayo, mahigit sa Ginoo, o mahigit sa Ginoo, o magkatubo, mahamtol, aron na Ginoo, tayo na Ginoo. Lahat sa Ginoo hindi natulong ang Ginoo. Yun sa mga pagkakas mga mahimong kang morning prayer. So kaya wala ko ito makatulong sa itong napakampo. Kung saan ang panahon na ito, ay uli ang pagkampo sa panahon ng Ginoo. Kung saan ito na pangayo, pagita, o pagtuktok. Na ang pagpangayo, mga kadilita, manistansya sa Ginoo mga Ginoo. Ang atong pagpangita, mga nagbungkol sa atong Ginoo mga Ginoo. O kaya ang atong pagpanuktok mo nga malagat ang presensya sa Ginoo. Kung wala ang presensya sa Ginoo, natin ang sarap. Ngayon ko mga igsoon na kaluoy sa Ginoo. Ang malabitong sa revival, kaluoy. Dayon, nakayon ko na dili niya lalim kaning kaluoy sa Ginoo at ako ang kabahin nang kinahanglan sa nato natin. Ang kinahanglan ko na aduna ko pagsatumini. Ingon na matinumanon maulit ko mga igsoon. Dayon, nakinahanglan siya na adunay kagahin. Adunay kagahin ang panahon alam sa pustabuhin sa papanbo. Parang sa speaker natin mga igsoon na hinganlan ng yung isa na gani ang mga dyan. Na kayo kung nasakot kabahin, uy, iso na, ano man, ikay man sa kinabuhi, kay hinganlan na siya, naman matiman. Kay kanana siya, naisama ka sa panimalay, nasa panimalay, ikaw mamahan, o obligado ka kapatiman yung sa iyong mga. Usa hindi lang mga panahon na kayo magbuka, panahon na niya, hanggang kinahanglan, maadunay mga pagkakulang. Pag-ampo, alam sa iglesia, pag-ampo din ang buha, design pa sa mga kaigsunan, mga igawli, ngayon sa tuyo, magpadayo hindi mo mga. Usa na kayo dayo. Igsoon, sa ito nga mensahe kay Ilya na musulod sa realidad na makakita sa lawas ng Kristo. Dahil kung Ginoo igsoon, aning mahina, kung makakita niya tumuta, nahihin siya lawas ng Kristo igsoon. O ni makapahigawas na ito, madili ang bumatong sa mag-ambit na sa lawas ng Kristo. Dahil kung Ginoo, kung nakakita ka sa lawas, magmahal ka sa lawas. Nag-ambit ka sa matang usakay, bahin ka sa lawas ng Kristo. Kung wala po tayo mayong buot sa igsoon, sama na po na wala tayo mayong buot sa Ginoo. Kay, gusto na siya, bahin man sa lawas ni Kristo. Ay igsoon, kadaghan mga bahin niya, ingunan niya itong kahimpan. Wala tayo mayong buot sa igsoon, wala tayo mayong buot sa kamahanan. Kung ingunan niya itong kahimpan, wala tayo mayong buot sa Ginoo. Ay igsoon, may sama ang tama, ang atong mga pabuhat, kung makakita ta sa lawas, dili di ayong tinagsa, dili naasa niyo sa. Dili ta sama sa limang kama, isuyo sa mga kabulakan. Siya ra isa.
masama ang kapunta sa putyukan na bisang isuyop sa isang asa dalong sa iyang balay. Kunya, ang putyukan, silang tanan, nag-scattered sila, pagulit nila, at tanan nilang dala, naasa kanimalay. So, naay kanato sa kanimalay sa Diyos Kristo. Kaya, ang matapos sa kawalaan, nagsuyop man sa kanato ni Kristo. So, inana man so, kung makikita ta sa lawas ni Kristo, o ini mag-amping nato sa pagkausa, o dili ka magbuhat sa isa't isa, mulay maayo ang pinasitwasyon. So, lihas makikita tayo sa lawas ni Kristo, maamping ang tamin so. Dahil lang yun. Sa message for my son, nag-ingon na being people in service, in the Lord's commission, and in His gifts, for His second, and even His coming as well. So, napakita din ni Son na tinanggalay ka magtinumanon sa atong tahas, my son. Nag-aanay tagtaas sa Ginoo, o basa sa Ginoo, aron nga ipambit siya nato sa katawhan, my son. Atong isang ipambit ng mga pagkaon, aron ang mga katawan sa Diyos, masangkapan ng my son. Sa tayo lang Ginoo na there is a episode 4, sin and ingon na to each one of us, grace was given according to the measure of the gift of Christ, my son. So, tagusa nato, my son, na naging kasa, my son. Ang kining kasa, pagin ang talent, nagkihatag sa Ginoo nato, my son. So, labing minus, matagusa nato, kung na isa na kasa, my son. Sa ato kining gamiton, alas pagpaamit ang Kristo nato sa kan, my son. Sa ibarningan ka sa tension na kung dili nato gamiton ning kasa nga nabatunan may son, mawadaan kita may son, dili kita makadawat sa reward may son. Sa tayo ng Ginoo ang gilasig lang na sa tanang panahon may son, ato yung gamiton ng atong kasa aron ng Kristo nga ato nabatunan, papadaya, amen, dito sa pan may son. The prayer ministry, the prayer of the age offered to God through the church, the body of Christ, and as the house of God. May soon makaabot ta individually, corporately, pero din yung mga gusto kong ipakita nga ang atong mga pag-abot doon ay pre-represent nga i-consider mga soon. Una, we need to know the age. Kung sa man ang panahon na ito karon, mga panahon na ito mga karon mga soon, muling ang panahon na kita nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Amen. Ang ikaduha, we need to know God's economy. Kung sa may akay sa Diyos karon panahon na aron matuman ang iyang pamatikayon. Ang ikatulo, what was already, kung sa may mga na-accomplish na sa Ginoo alang sa iyang pamatikayon mga igsoon. Then ang ikaapat, kung sa may wala pa na-accomplish sa Ginoo, nga iyang gitaganan, iyang gitaganan sa iglesia, aron matuman ang iyang pamatikayon mga igsoon. Muna, nga aron matuman ang iyang pamatikayon mga igsoon, naginahanglan siyang mga tao nga mahinampuon. Kasi the prayer of the age is the prayer of the church as the body of Christ. Ang atong mga pag-ampo mga igsoon, mga hiniusang pag-ampo nga makapatuman sa pamatikayon sa Diyos. Makahimo ang atong mga pag-ampo makapabalik sa Ginoo sa hinanali nga pagbalik mga igsoon. O Lord Jesus, ang atong mga pag-ampo mao'y pag-exercise nato sa authority ni Kristo. Atong matubaluan mga igsoon nga si Kristo sa iyang pagkayab, nausap na sa iyang pagkayab. Una ang atong mga pag-ampo mga igsoon, full of authority. Amen. And ang atong mga pag-ampo will be one with the ascended Lord as the head of the body to fulfill His economy mga igsoon. Ulit inuha sa kasing-kasing sa Diyos natong mga magtutuong mga igsoon. Kita itong gamiton sa Ginoo nga dunay genuine nga pag-ampo aron sa tuyo nga matuman ang iyang pamatigayon sa yuta. Ang Diyos dahil akong misteryo na si Kristo ang iglesia mo'y misteryo sa Ginoo ng Igsoon. Niya ang pagpunganan ini mo ang kasal sa kordero. Apan sa dili pa ang kasal sa kordero dunay consummation, nagpasabot dunay process, dunay training. Ya asa man dapat i-train, asa man dapat i-process. Diha sa Christian life at Christian life, church life, diha tayo train sa Ginoo ng Igsoon. Huwag pa nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo, libre ng Igsoon. Apan
na way laing pangin maluwas sa ibigay gayon sa atong Kristiyanong kinabuhi ng Igsoon. Gawas sa Kristiyanong kinabuhi, walay pangin nga magprinta o mahimong makonsumita o mahimong pangasaroon sa Diyos ng Igsoon. Walang adawad-law na kinanglan ta maglana sa Diyos ng Igsoon. Para sa maning, for the salvation of our soul ng Igsoon. Adawad-law unta ng Igsoon, palit ta maglana ng Igsoon. Be the Christ sa ato, adawad-law na magkinabuhin ng Igsoon. Kinahanglan niya, buong yung tao, ngayon kaluwi sa Ginoo. Kaya kung sa ato lang nagpalingon, wala rin tayo kalimuan ng Igsoon. Maraming salamat sa Ginoo na nahimutang sulanan ng pag-ikaluyan ng Igsoon. Nga sulanan nga ginasudlan ng bahandi ng Igsoon. Maraming salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa ensayos. Doon na lang hindi ka tandugan ng Igsoon. Doon na ko na ipaglalim sa mga paraan. Sa dili pa ang maupon na kasakitan ng Igsoon. Sa kinahanglan niya, sa itong pagkilang adlaw-adlaw, kinahanglan nunta ng mga haktong ng Igsoon. Hindi rin haktong, aron na magmalautong ng Igsoon. Muna yung kinahanglan sa Ginoo ng Igsoon. Ano yung magkimanao kita? Kinahanglan ang Ginoo sa Ginoo na dili kita magpatumong ng panahon ng Igsoon. Kaya kining panahon na karon, dako kayo, o dako kayo, kalisdanan ng Igsoon. Sa Ginoo, sa Ginoo kayo na mamaridaon na sa kinabuhi. Ano sa tuyo ba? Iyatang malalim ng Igsoon. Salamat sa Ginoo nga aron ta malalim, kinahanglan jud ta magpinantayon sa atong ugali ng Igsoon. Paginagan sa atong Iglesia ng kinabuhi, kay sa atong Iglesia ng kinabuhi, muna ipagay ng kanaog ka o makapita o niya sa paglalim, uman niya sa Ginoo ng Igsoon. His mercies. The reason why that in Hebrews 4:16 it says that it has therefore come forward in boldness to the throne of grace that we may receive mercy and find grace for time ahead. Mga igsoon, salamat sa Ginoo nga kanunay siya nagpasidaan ka nato nga haluon na ang iyang pagbalik. Sa Matthew 24:42 nag-ingon niya siya na what's therefore for you do not know on what day your Lord comes. So kinahanglan sa atong pagkamatinawon mga igsoon. Kaya wala ka masayon ng kusang rasa sa katawa magbalik sa Ginoo. Kaya sa nagkaabitan sa message ko nag-iskot yan na what is the believer's attitude towards the Lord's coming? So first we have to love it. We have to await it and we will make it as our encouragement. Sa 2 Timothy 4:8, may so si Pablo nagsusunod niya na henceforth there is laid up for me the crown of righteousness with which the Lord the judge will recompense me in that day. And not only me, but also all those who have loved his appearing. So it is not only Paul
Mason. Let's take note, 1 Corinthians 6, verses 9 to 10. Muna siya ang versing nagpadaya nga din sa tuliling makasunod sa ginganyan. Tapos katuliling magbalik ang siguro. 1. Unrighteous, fornicators, adulterers, homosexual, sodomites, thieves, covetous, drunkards, revilers, extortioners, etc. Ano na po sa revilers? Hindi ba magpasikit o suki? Kanang mamunalay. Mga isang kita mga ulit po niya sa Ginoo. Hallelujah! Pero kinahanglan na yung sa pagka-ulit po niya sa Ginoo. Dili ta mamunal sa pagisika. Dili pagkita mo iso, hindi ko nakalaro sa dili pagkunan. Kini pagkunan mo iso, usaha ni ay kanang we must not judge, dili ta bumbong sa iso. Dili ta mo criticize sa mga iso. Dayon, usa pa, dili ta musulti o sakit, revive. Kung gi-equate ang fornicators, adulterers sa reviling, meaning to say, appeal ang reviling na dili kasunod sa ginagawa sa Diyos. Dili ta makalim sa iyo. Kana pag-ikunin mo nga, wala na po panahon tingkaw, tingkaw. O wala yung Diyos, wala yung kaon yung tingkaw, dili ba na siya reviling Diyos? Dengar sa ato, kita makadawat ang pagpununan yung pilat ng mga isuot, nga dili makadawat ng isuot. Kunin mo, mga nila pumupula nun. Reviling. So, bisa ka na pagkasawa. Mayroon ka na, wala ka pang hilong-lito o kisilas. Ato sa kusina, kulita ng sakot, kulita ng tahong. Ikaw sa dito, ilang gawin sa mga kailang tormo ka, kumano din ka, tayo na mga iso. Isayon Meridas, Eroang Kapalik, or second, or imminent coming sa Ginoo. So, what would be our action or what would be our response of today? Sa may atong action na igsoon, puyo naman ta, chill-chill naman ta, or mahupupo na sa kalimutan. No, mga igsoon, dapat ay sa Matthew 24, verse 45 to 51, we should be faithful and a prudent slave na mo take action sa commission sa Ginoo. Ganun na ang sa commission. O na ang Diyos kay na ay heart's desire na sa purpose. Kung sa man yung heart's desire, kung sa man yung purpose na igsoon. Mao na ang pagtukod sa iyang lawas. So, ang pagtukod sa iyang lawas ay depende ni matagusan na to. O nagikinahanglan na dili nga to ilubong ang gasa ng naa sa matagusan na to. Labing minus, kita mo ng mga igsoon, nakikitay usa ka gasa. Mostly sa mga balaan, wala silang adi sa kung ay walang may gasa. Pero si Brother Lee, that is a lie. Bakit rin ang mga igsoon. Matag usa na to, doon ay gasa. Ang usa ka paglubong daw sa itong gasa, iyon ito, kanadaw pag-amigo na to sa mga worldly people. Pag-amigo na to sa mga kalibutanong mga higalang mga igsoon. Usa na sa paglubong sa atong gasa. Instead na silang atong galon, kita na ito'y madala. Mao na nalubong kitang gasa ang igihatag sa Diyos nga ninato. Mao na gikinahanglan sa pag-exercise, pag-take action sa commission na gihatag sa Ginoo. Sa ingon dito yung si Brother James Lee, ang usa daw ka butang na dili makapadayon ang churches, ang mga kaiglesiyahan, kay naman na Istanbul ang mga igsoon. Naman, ang gasa na ilang gamit, ilang mga ilubong, ilang nagmamanon, revilers, ilang mga ipang lamdusan ang mga igsoon. Dili din na rin. Salamat. Pagtutuon ni Kristo mga igsoon, na tayo nakapastato sa mga igsoon. Kung mag-hisgot ka rin at kinabuhi, mahimo kinatutang sama sa mga wise virgins kung mag-hisgot o kinabuhi. Pero kung mag-hisgot ka, ang ikalawang ka status, slaves. Mag-hisgot ka o function, service sa iglesia, wala ka tayo laing posisyon, uli puro kitang tanan na igsoon. Uli puro kita sa lawas ni Kristo. So, we should be wise virgins, kinatay extra oil sa atong kalang na igsoon. Kinalang, nahuna, bakit ako, emosyon, naatay extra kalala na rin mga igsoon. Dahil sa atong pagpangalagad sa mga kaigsuunan, sa atong pagpangalagad sa Diyos sa iglesia, kinahanglan faithful and prudent slaves na mga igsoon. Wala lang sa etero, itandog yun, ikaraw, itandog sa ginawa ito ang Christian life, ito ang church life.
Christian life, na ipasipya ka sa atong church life, dako kay kalabigitan din sa pagbalik sa Ginoo mga igsoon. We will face the cost kung sa atong gibuhat karon mga igsoon. Mao na Lord Jesus, hinahangin kita mga igsoon nga natay extra oil. Andam ka mo pakaulaw sa atong kagalingon. Mubadlong sa mga anak nga walay nga mulo sa atong freedom mga igsoon. Mana kinahanglan ang pamilya naging tay maayong relasyon aron nga makapalubo og maayong iglesia nga makaproduce og maayong makaproduce og mga overcomers mga igsoon. Mao ni ang gitinguha sa Dios mga igsoon nga nakiluntay maayong magrupo sa mga overcomers nga mao musugat sa Ginoo nga mubuntog sa kaaway mga igsoon. Ang kinabuhi duha ang kinahanglan para matuman ang iwa sa Dios o kita sa magalingan. Una, kinahanglan ka matukawon sa kinabuhi. Kung sabi mo tukaw sa kinabuhi, meaning imo kanunay gi pahimutan ang Ginoo. Ikaduha, kinahanglan mo nga matinud-anon sa serbisyo o pagtalagan. So rin duha, mo ni sumada niya nga kitang tanan magantihan buot pasabot nga mahimutan mga overcomer. Kung sumatong klase sa overcomer? Overcomer sa kitawag first fruit. Amen. Overcomer sa kitawag mansayan. Amen. O overcomer ba nga living overcomer? So tulo, kung ma-absent ka sa Ginoo, nabuhi ka ng nanao ka, amen. Pero kung namatay na ka, kung nanao ka, amen yun. Pero kung nakinabuhi na unang bunga, amen, usa ka ng ikaipayan. Karon ang iglesia na kinahanglan o mga gitawag o pag-alim sa masaman kay daghan kaayo ipagsamanan. Itong isudan dali kanina nga kung imong kasing-kasing maingon na gani nga madugay ang Ginoo delikado. Kaya nga naman, magsugod naman ka o panglapos. Magsugod na ka o panaway, sugod na ka o paglima, sugod na ka o mga paghatag o masakit ka punong reviling. Daghan ang mga negative nga mudangan kung saan mapasagdan niya ang provision, ang taha sa Ginoo nga gihatag. So dahil ang Ginoo nga kita Amen. Salamat sa Ginoo igsoon. Amen. So the Christian life is for the church life. And then the church life is for the contribution of the age. And then the contribution of the age is for the Lord's second coming. Amen. So salamat sa Ginoo nga ang Dios mabalik yun, hapit na. Amen. So ang atuwa lang is natandog ko ba na kinahanglan doon natay sensation, doon natay awareness sa pagbalik sa Ginoo. Kaya kasi doon niya ako malipat na. Amen. Ingon na itong igsoon, para sa man atong church life kung dili na mahimo mga mananao. Sayang atong panahon. Sayang atong gihaguan. O niya, pipila ka dekada na sa iglesyahanong kinabuhi. Pero ang bottom line sa atong Kristohanong kinabuhi o sa kalibo di ay nga pag-antos sa kalimhitan. So muna natandaw ko ani mga igsoon pa. Kay ang kahimtang mangod karon sa world situation is an indicator of the Lord's second imminent coming. Ang Middle East i-prepares Ginoo. O niya ang kahigira na nagulagway sa Israel, giandam nas Ginoo. Ang Iglesia sa Jerusalem, giandam nas Ginoo. Ang kaiglesiyahanan sa Europe, giandam nas Ginoo. Kinahanglan ni palugwa na lang ang European leader. Kani mutumaw nga gikan sa Europe nga mulugwa sa around Mediterranean Sea. O niya gani ang kahimtang karon isingon sa very least a life study of Revelation chapter 41 nga mutumaw siya ni Kristo gikan gyud sa Greece or either sa Macedonia.